sa, well, yung abono, tawag nila. It's abono pati yung seedling. Diyan tayo, Agrarian Reform Secretary Jan Casticiones, Maguindanao 2nd District Representative Jahid Mangadadato, Armed Governor Mujib Ataman, Maguindanao Governor Ismail Maguindadato, Maguindadato Mayor Freddy Mangodadato, basta lahat silang Mangodadato na sikat. Ang tahaba ang recipients ng Governor's Land Distribution Program, mga kasama, mga kapatid, Assalamualaikum. I have always told everybody, military, police, lahat, even the cabinet, na tayo po ay hindi magkaroon ng kapayapaan hanggang walang resolution itong mga kapatid natin nagrebelde at mabigyan ng lupa. Ganun lang yan. Hindi madadala ito sa patayan. Mauubos tayo na walang kakwenta-kwentang rason. You know, rumarami yung tao. Noon, malaki ang mundo kasi maliit lang ang tao. Kukunti lang. Ngayon po, ang mundo ay lumiliit dahil maraming tao na bilyon. Kung anuman ang makuha mo sa gobyerno o binili mo lupa, hawakan mo yan. Kasi balang araw, lahat tayo wala nang makitang lupa na masabi niya that this is my land, that God gave it to me. At pwede mo nang ipasa yan sa pamilya ninyo. In the long run, alam mo ngayon, wala tayong oil. So every time tataas yung oil, automatic tataas lahat yan. Yan hindi natin even if you hang me, wala tayong magawa. Bitayin mo man ako, pag tumaas yung oil, tataas talaga yung presyo. Because everything that you see is a product of oil. Yung mga makina, yung jeep mismo, ito, ginagamit ko, steel, sahig, lahat ito, silya ninyo. It's all oil. Kasi hindi magagawa yan kung wala yung makinarya. And that machine or equipment runs, ang binabahog dyan, oil para umandar, para gumagawa ng ganito, lahat, wiring, aluminum, oil lahat yan. Ngayon, binigay ng Pangulong Diyos sa Indonesia, binigay sa Malaysia, binigay sa Brunei, pero wala sa atin. Kaya tayo, pag-increase, wala tayong buffer, walang reserva pang sagang, pang-cover natin. So pagtaas niyan, taas lahat. Brunei, Malaysia, Indonesia, pwede lang sabihin na, wag muna, total, meron tayong sarili domestic atin. So mapigilan natin yung pagbigla-biglang pagtaas ng lahat ng presyo. But someday, ang binigay ng Diyos sa atin, lupa. Ang problema is half of the Philippines tinatamaan ng bagyo every now and then. Almost in a cycle.
Kada every 2 months, every 3 months, dadating ng malakas. But alam mo, sa awa ng thanks to Allah, the merciful, the giver, meron tayong lupa. Balang araw, itong mundo ito, titingin sa mga bayan na may lupa, na walang bagyo, at ito yung Pilipinas. Dito sila maghanap ng pagkain nila at lahat na. If we could just cultivate every inch of the mountains, it's rubber or coconut, I'd like to tell you my experience. Pumunta ako ng northwest ng Davao, na weather ako sa chopper. So pumasok ako ng squall, yung medyo thunderstorm, na alam mo, pag nasa loob ka na ng clouds, hindi mo na malaman ang langit pati lupa, walang direksyon yan. Kumpas niyan gumagano kasi hinahampas ng hangin ng... So, but fortunately, nakakita kami ng butas, naglanding kami. Pag-landing namin, hindi namin alam, sabi ko, saan ba tayo? Pero yung mga bahay doon sa bukid, manliliit lang naman, bungalow was the biggest, chalet was, yung parang uniforming liit. So sige ako tingin, maya-maya itong mga bata, do not be offended, lahat tayo may sariling style. Pagpasok nila doon sa eskwelahan, nagsisigaw, chapter, chapter. Alam ko, nasa Ilocano country ako. Ganon ang Ilocano nga. Chapter, chapter. North Cotabato tayo. Kita ko sa lugar ni Piñol, hanggang dulo ng daigdig sa bukid, may kahoy, rubber or coconut. Ganon katyaga ang Ilocano sa lupa. Ilonggo, maraming Ilonggo. Damo na silang Ilonggong rin. Si Pidyo daan, Lunggo. Pero more of ano sila, yung makikita mo sa Jensan. So, ang Ilocano lupa. Mga kapatid kong Moro, if you are there, I just distributed yung ginahawakan kong dokumento. That's about, on the average, 2-3 hectares. I distributed something like 1,740 hectares lahat yun. So marami kayong beneficiaries dyan. Kunin ninyong inyo, cultivated, hintayin mo lang ang panahon na pag nakulang na ang pagkain because of the climate change, wala nang tutubo doon sa iba, tayo naman yung may lupa at tayo naman yung mapresyo. Natin, pag i-hold natin yung planting season natin, rice, hindi na masyado. But we have so many plants here. Malawak ang bukid. Ang plano ko, ibigay lahat. Sabi ko nga kay Secretary Castriciones, ibigay mo na lahat yan sa panahon ko. Lahat ng lupa ng gobyerno. Wala namang nakikialam dyan. Pati bukid, ibigay mo na, ititulo mo. Para mataniman at maging progresibo. Mayaman ang North Cotabato. I said, even the mountains are being planted with varied, kung ano-anong mamahalin, rubber, then coconut. Tama si Manny Piñol. About 10 years from now, Cotabato will be rich. Ngayon, pag may panahon pa, pag natapos itong away,
at mayroon na yung legal entity na barn, make use of it. Then add more lands in the hands of the people na magtatanim. Kasi ang Pilipinas, agricultural. Maraming gustong papasok. Mani nga, sabi niya kailan yan, kasi maraming gustong pumasok na mga Pilipino. Ayaw ko yung... Gusto ko maraming yung may pera na Pilipino gusto na pumasok dito. Agricultural endeavors. Kung maaari lang, Pilipino lang ako. Para atin lang. Wala namang masama kung magdamot ka ng iyo. It's not... Unahin muna natin sarili natin. Bakit tayo So, up to now, I have about 60,000 hectares already nung na-presidente ako. Hindi na natin kailangan ang NPA. What for? Yan man ang kampanya nila, ibigay nila ang lupa sa tao. Kaya ko bang ibigay yan? Binibigay ko na nga eh. Ano ba naman diferensya nila ako? Sila walang typewriter, putang ina. Paano nila i-type yung... Ako, nandyan yung opisina, nandyan yung sekretary. Inuutosan ko, sabi ko, ayaw ko ng padaloy-daloy. Pag naglabas sa bunganga ko yan, totohanin ninyo yan. Kasi yan ang pangako ko. Para sa akin, it is a matter of honor for me. Pag nagbitaw ako ng salita, yun na yun. Yun ang dapat na moro. Pagbitaw ko ng salita ng tao, huwag mong paltusin kasi mapapahiya, mawawala ang... I lose face. Kaya dito, pabilisan ko pa. Lahat ng lupa ng gobyerno ibigay ko na yan. Ano gawin natin yan? For what? For the future generation? Edi, mas mabuti pa you prepare the cultivation now. They will just continue the enterprise. Rather than wait for them. Tapos hindi matapos-tapos itong gulo dito sa atin. Mindanao. Kaya ako, lahat, I have the remaining 3 years. I will dedicate it to a peaceful Mindanao kung anong klaseng resolution. You know, the presidency, isa ka lang so many million. Okay, alam ninyo, dito nanalo ako lahat. In all of the Moro areas, Hulo, Basilan, talagang nag-landslide ako. Lanao del Sur, doon taga roon ang lola ko. Landslide ako, about 84 something. No. Hindi talaga kayo nagkamali. Kasi, yan nga, inuna ko, ayaw ko lang mag-ingay. Naman di ako masyadong maano na tao eh. Pupunta ng TV, magyabang. Ayaw ko nga yung adulation, yung pasalamat, gano'n. Trabaho ko yan eh. Bakit basta itong ano, kung makuha ko si Nur, kung ang siyala kung mag-usap kami at nakuha ko ang loob niya, medyo peaceful. Ang ISIS na naman ang kalaban natin. Ang ISIS po ay violente na ideolohiya. Hindi Muslim, hindi yan. Kanila yung pag-interpret ng Bible, Quran, na masyadong corrupt. Walang alam yan kung hindi pumatay. Ano ba naman? Turuan tayo nila dito magpamatay. Paano yung mga anak natin? Anong gawin nila kung maubos tayo dito, patayan? Yan, ideolohiya ng Arabo yan eh. Hindi naman ideolohiya ng Maguindanao yan. Ang commonality natin is Islam. But Islam does not say that we should kill each other, whether Christian or Muslim.
Ako na nga nagpapagitna eh. Kasi tisoy ako. Tisoy sa Maranao eh. Ako na nga ang nagsasabi sa inyo, ano ba kailangan natin? At ibibigay ko, basta tama lang sa konstitusyon. Ibibigay ko yung lahat, may 3 years ano. Then after that, you, the leaders, ang inshallah kung sino kayo, then take care of Mindanao. Take the part that you are supposed to have as a political entity. Bitawan na yung armas. Wala talagang mangyari yan. Magputukan lang yung bayag mo dyan, sige ka. Lulo niyang mga baril. Totoo. Dahil ibig kong sabihin niyang pagpasok ng ganon, marami namang nawalaan ng nawalaan sundalo pati sibilyan. Paglasing, sige, boom! Wala na. Dating doon sa bata, wala ka na. Tapos, magrumentado na kasi na lubipad na yung kanyang buang. Sabi ko nga bitawan ninyo yan. Ako lang tutoy na. Lalo na dito. Useless talaga. It's useless to fight. We talk. Ako pa naman na makainti. Ano sabihin niya komunista? Ibibigay ng lupa. Bakit? Sila ba marunong magbigay? Utang ina typewriter lang yan, pati sukatin mo doon sa surveyor. Sukatin mo yan. Ilan dyan? Estimated. 50,000 hectares. Dandahanin mo. Bukid. Ilan? Tataniman niya ng upland rice kung gusto ninyo. Pero the fact that wala na masyadong lupa, it's a piece of jewel. Parang alahas ang balang araw yung... Alam mo kung ano? Ito ha. Yung Boracay na ang dumi. Nilinis ko. Inutosan ko si Secretary Anyo, pati si Roy Simato, pati si Berna. Linisin ninyo. Sabi ko, bigyan ko kayo ng 6 months. Nalinis. Noong magbukas, kita ko, salamat, Presidente Duterte. Hay ka, pag-umpisa kung anong mura nila sa akin. Hinayaan ko lang. Ito mga putang inan to. Bantang. Kaya, basta ako, tiniis ko lang. Noong pagkatapos, niyaya nila ako sa opening. So, huwag din niyo akong pasalamatin. Putang, trabaho ko yan. Sige, open for business. Hindi nila ako pumunta. Pumunta ako ng gabi sa likod ng Boracay. Ang ginawa ko, pumunta ako sa isang barangay, tinawag ko lahat ng IT, sinabi ko, yung likod ng Boracay, likod ng beach, lupa yan ng gobyerno. Land reform ko yan, ibibigay ko sa inyong mga natibo. Wala akong binigyan na Kristiyanos. Kaya yung likod niyan is worth 1 million na. Reklamo sila, sabi na marami pa tayong kikitain dyan. Hindi ako interesado sa kita. You know, Boracay, hanggang ilang libong tao lang ang kaya mong papasukin sa isang lugar. Kasi kung sobrahan mo, maliligo yan, magdura yan, magdudumi yan, mag-iihi yan, magkasakit yan. Kaya Boracay can only handle so many thousands. Beyond that, it becomes overloaded. Anyan, dudumi, maraming basura, maraming tao, maraming kailangan. So, mag-deteriorate. Madumi, maraming restaurant,
Kaya pinagbawal ko pati putok. At ngayong, in the coming days, yung Lubentador, kagaya sa Davao City, ibawal ko na. Wala tayong nakuha sa mga anak natin. Ilan sa mga anak natin mabulag, mawalaan ng kamay, lumilipad yung for what? Babayad ka pa para sisirain mo lang ang anak mo? Wari ka pareho sa Davao. Tahimik. Magkain ka, tapos tulog. Bakit ka magsige, paputok dyan? Kaya, hindi mo malaman, ganito nga, akala mo, Lubentador lang. Yung pala, inatake na ang isang istasyon. Ito mga NP, ayaw pang land reform. Sige kayo away ng gobyerno. Ano bang hindi namin maibigay 53 years kayo nakipaglabanan sa gobyerno? Ni hindi kayo makahawak ng isang barangay, tapos gusto nyo patayan lang palagi. Tapos mag-dream ka na kailangan ka mag-extort kasi yung inyong gobyerno kailangan mabuhay. Yan ang statement decision. Anong gobyerno? Putang ina ka, kailan ka pa nagkaroon ng gobyerno? Ang gobyerno, amen. Ikaw yung bastos, sige patay. Karamihan na namatay yung mga barangay captain, sundalo, pati pulis. Tsaka yung mga tao na ayaw sa kanila. Ulol. Tapos sige land reform. Sabihin ninyo saan ko, kasi ako talaga 60,000 hectares na. Next week pupunta ako sa Sagay. Alam mo bakit doon sa Oriental yung tubo? Sino ang nagbigay sa kanilang malaki ng yung mga magbigay sa kanila? Mga Espanyol. Kaya yung mga trabahante dyan, galing pa Espanyol, for pamilya, for generation. Sabi ko sa ilan reform mo? Putang ina niya. Land reform, punta tayo next week. That was given by the colonizers. Mga nandoon yung mga favored few. Kaya sa Davao, si Wallstrom, paglabas mo ng Digos papuntang Padada, ang gano'n. 1,600 hectares. Bigay mo sa isang tao. Kaya ngayon kay Kadanding yan, nabili na niya. Pero I'd like to put notice to everybody, to every Filipino. There is always a time, sabi nga, for everything under the sun. There's a time to be big and a time to be small. A time to be a shining star. And it becomes sometimes a cold planet pagdating ng panahon. So time to be sikat ka. Gaya ko, Presidente. Tindig dito, palakpak kayo. Obligado kasi, Presidente. Kasi wala namang kwenta yung sinasabi, pakpak pa rin ang pakpak. Wala namang pakpak. Pero may panahon, 3 years from now, bababa ako. Huwag kayong talagang bababa ako. Gusto ko na nga, minamadali ko na yung 3 years. But during the 3 years, one of the great developments that happened in this country is itong BOL. So I'm glad that it has succeeded, and I am inviting everyone here, Maguindanao Primary. Join us in government. Hindi ba lang akin yan? Atin lahat itong gobyerno na ito. Be a part of it. Okay mo na yung armas mo, ilibing mo na yan, di mo kailangan. Isang putok lang yan gulo.
Pero kung tahimik tayo, mag-usap tayo, at maibigay naman yung gusto ninyo na tulong na dapat talaga sa inyo. Kaya ako ulitin ko. Sinasabi nila yung mga taga Maynila, mga negosyante, gusto itong marsland ng ligwasan. Sabi ko, inyo yan. Walang mag-ano-ano dyan, magpakukuha-kuha. Kung may oil yan, di inyo yan. Kayo ang mayaman. So kung kayo na ang mayaman, huwag mo kaming kalimutan. Kasi wala kaming oil. Hindi na sabihin na kayo maginda na mga... maraming muro kami sa Maranao sa Davao. Kaya nga nagkaganon-ganon ang buhay, nagkaletse-letse, nagkapatayan. It's because napasukan ng bakit ikaw? Nakatira ka lang dyan sa tabi ng daan. Tinigita mo itong mga... Madali mong... Kaya dapat, kung mayroon man diyang bilyon, Senyor, ano tawag sa Don Senador, share it with the Filipinos. Alam mo bakit? Isang tribo lang tayo. We all come from the Malay race, kaya tayo magkamukha. Saan yung magagandang mukha? Doon mo ako itabi, di ba makita mo talaga? Huwag sa mga pangit mo. Ang kasalanan ba namin na dumating ang Espanyol at kinongker kami, subjugated? Paano kami subjugated? Kinausap kami, putang ina, pinagpapatay ang Malino. Maski pagsimba, hindi ka makasimba, gagarotihin ka. Garote yung gano'n, tapos dahan-dahan na higpit. Why? Kung sana dumating kayo, Islam was ahead by 90 years in Mindanao. Ang malas namin, walang misyonary dumating dito sa... Meron ko konti. Lapu-lapo, kita mo si Lapu-lapo yung headgear niya. Huluhan ang yan. Yung headgear niya, yung kalo niya. Did you notice that? Sinusuot lang yan ng mga tausog. Kaya kung marunong ka magbisaya, dahan-dahan ka makinig, mapaintindihan mo ang tausog. Halos pareho ang phonetics. Kaya, bakit tayo maglaban-laban? O di sana pumunta kayo doon at pinatay ninyo yung mga katsila. Sila yung nagdala ng kanyon, sila nagdala ng baril. Okay na yung reliyon. Kung sino lang maniwala, okay. Sila yung nagdala ng pumunta dito na hindi nila lupa. Kaya naglagot si Lapu-Lapu, pinagtataga yung mga gagong. Dapat sa kanila yun. Bakit siya punta-punta dito? Yan ang hinakit rin ng siwang. Hindi ba namin kasalanan yan? Dumating yung mga putang ina yun at pinagpapatay kami, subjugation, wala tayong magawa. So over for 400 years, nawala talaga yung pagkamalay natin. Pero kaya ngayon, di ba? Your tribe is Maguindanao. Sa Maguindanao, Maranao. Doon, sino ang tribe? Hiligay nun. What is the word? That's Malay. Yung Cebu is not Cebu. Tanungin mo yung mga natibo dyan. Taga saan ka? Sugbo. Ano ka? Sugbuanon. That's a tribe in Malay. In Malaysia. Kaya magsama-sama na lang tayo. Ang armas, bitawan mo na yan.
At mamumuhay tayo ng mapayapa, walang pasikat-sikat, wala yung warlord na may armas. Ayan ang mga away. Kayo, dapat ninyong stop to it. Na mag-ipon lang ng armas para pagkatapos ng panahon siya yung sikat. Pag eleksyon siya yung punta doon, takutin yung mga tao. Ako, I said, I have ordered the military, I have ordered the police, neutral. Neutral ang kabinete, although they can campaign, pero sa panahon ko sabi ko, wag kayong makialam sa politika. Bakit? Well, kung mag-travel ang cabinet members, sabihin lang, punta kami doon, mag-inspect. But they use public money. And it also always is suspect. Para walang masabi na nagamit yung Ako as a political entity by myself, kasi pinili ako ng tao, I can choose whether to campaign. May mga tao lang ako na dapat pasalamatan. 1, 2, or 3. Yung pag sabi ko tatakbo ako na magsabi magtulong kami sa iyo. 4 lang. Mayor na si Amy Marcos, Representative Abet Antonino ng Bataan. Sa Cebu nga, hometown ng tatay ko yan. Wala ni ako baski isang leader, baski doon sa hometown ng Danau. Yung sigit pagbili ng paltik, yawa. Kaya yung mga technician ninyo siguro sa MI, mga pati BIFF, mga galing balik Islam yan. Gawa ng baril. Sila may ang mahusay. Stop it. Yung anak ninyo, give them a parang Amerika na buhay. Anong anak mo? Just obey the rule. Period. Lahat, baski sino, sabi mo, sundin mo lang yung batas. Wala tayong problema. Everybody. Whether it's money, whether it's sweldo, sundin mo lang ang batas. Total Islam, the word Islam is really what is Allah's will. Allah wants His people comfortable and happy. Wala akong makita na sabi si Allah that make it a miserable place. Bomba dito, bomba doon. That is not the purpose of Allah. Allah wants us to live peacefully. Kaya mag-usap tayo, be a part. Wala na tayong magawa. Philippines because it was discovered by Magellan using the money of King Philip. Kaya pagdating ng kulol, ginawang Philippines. Pero okay na yan. Balang araw, palitan natin. Actually, tama si Marcos. Panahon ni Marcos, tama talaga si Marcos. Gusto niya palitan, Maharlika. The Republic of Maharlika, because Maharlika is a Malay word and it means more of a concept of serenity and peace. Tama si Marcos noon. Ang mga Pilipino, siloso lang. Diktador. Kagaya ako, diktador. Kailan pa ba ako nagdiktador? Kailan pa ako nag-utos dito, nagunang dito? Have I interfered in your lives? Punta ako dito to promote. Cotabato City, nandoon ako sa Camp Darapan. To promote peace, talking to moral. Kaya pag nakausap ko si Nur, then, ang atin, we just have to fight sa inyo. Kasali kayo, you'll have to fight the ISIS. They would create hell for us. It behooves upon
the Maguindanao people too. We are not here talking to destroy the future and our family. We are here planning for what we can do to them so that by the time they are the father and mothers of the community, they would know what to do and make it more comfortable for our children. Yan ang isipin ninyo. Drop the arms. Walang mangyari. Kasi kung magbili ka, ang gobyerno magbili rin. And for what? Hindi mapunta ka lang dito. Bitawan, anong gusto mo? What kind of life or quality of life do you want? Abutin natin. Diyos, kung kaswerte may oil ang ligwasan mas, inyo yan. Ay kumita na yan, hindi ka walang makialam dyan. The Maguindanao tribe will use it, and the sub-tribe dito can use it for their own benefit. Ang akin lang, kung sobra-sobra, alam mo na, kaya sinabi ko yan, wala tayong oil. Magnitulungan ninyo ang bayan ninyo. Kung marami talaga dyan, pahingi naman. Because we have to be one. Kailangan sa at nandito na tayo. The reality is nandito na tayo, nandyan yung conflict. Nandyan yung peaceful agreements. It's up to us to implement it. Huwag na lang yung mga kalaban. Yung NPA, gusto ninyo away, di sige. Balang araw, kung kayo ang mga gobyerno dito, guguluhin kayo niyan. Do not ever think that you can talk with the NPAs, komunista. Kita mo nangyari sa Khmer Rouge sa Cambodia. They killed 2 million. Nagrevolusyon sa lahat ng mga doktor, pinapunta doon sa bukid, nagtrabaho. Ginawang farmer lahat. Ay di patay. Do not wait for that kind of spasm sa society. Let us do it for our children. Mabuhay ang BOL. Mabuhay ang Maguindanao. Mabuhay si Murad. Nasaan na si Murad? Hindi ko na nakita. Yan lagi ba pagkatapos wala na? So sabihin mo kay Murad, ang respeto ko sa kanya, gano'n na lang. Tingin nila sa akin, no, sige sila pabalik-balik. Diskumpiyado sila. Sabi ko, I'm giving you my word. Hindi niya alam, gabi-gabi nag-ausap ako kay Soto, pati kay pushing it, sige, mapahiya tayo nito. You want trouble again? Kaya ito, nangyari na. May BOL, natupad. Si Murad, okay na siya, kontento. Mabuhay ang Moro! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Uwi na ako. Ay, may dila pa ako. Ito. Sound check. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. May we request the President to grant a photo opportunity in 6 batches. Please come on stage as called. For the batch 1. Alright, inyo pong natunghayan po ang talumpati po ng ating Pangulong Duterte kung saan hinihimok po niya ang mga taga Maguindanao na umanib na at makisama ho sa gobyerno para makamtan na ho ang tunay na kapayapaan dyan po sa lalawigan ng Maguindanao, lalong-lalo na po sa buong Mindanao. Ganun rin po, ang Pangulo ay naroon sa Buluan, Maguindanao para ho mag-distribute ho ng higit po sa 1,000 Certificate of Land Ownership Award para ho sa 700 pong mga agrarian reform beneficiaries dyan po sa lalawigan ng Maguindanao.